Hello, good morning po. Morning. This video, the name for Lord Jesus Christ. Our topic for today, God is your God. If you obey the command God, but you disobey, God is not your God. This is our topic. God is your God is you obey this commandment of God. But you disobey the commandment of God, God is not your God. God you is a devil, for you disobey the command God. But the devil, your God, under of the our God is a devil. Devil, your God, gave the instruction of God. For you, God is the devil. Give the instruction, God the devil. If you God is the devil, according the Father God. Your God is the devil, give the authorize the God the devil. If you God is the devil. Like a story in the Job, Satan gave the instruction and then the authorize the devil. If you your God is the devil. But you obey the command God, God is your God. This is our topic for today. Yun po. Ang Diyos natin, pag sinusunod natin yung kanyang utos. Pero pagka hindi po natin sinusunod yung utos ng Diyos, hindi po natin siya Diyos. Yung devil po ang Diyos natin. Pagka hindi natin sinusunod yung Diyos. Pero yung devil na yon, under of the God pa rin yun. Siya rin nagbibigay ng authorized doon, instruction sa devil. Kung yung Diyos natin ay devil, ganun. Gaya ng istorya kay Job, di ba? Binigyan niya lang ng authorized si Job. Ganun po. Ganun po, binigyan niya lang ng authorization si Satan para maipahamak yung si Job, di ba? Hindi naman nagkasala si Job. Ganun po. God is your God if you obey this command God. But you obey the command God, God is not your God. God is your devil. Ganun po. Diyos po natin ang Diyos kung sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Pagka hindi tayo sumusunod, o hindi po natin Diyos yung Diyos, ganun po yung aral ng banal na kasulatan. Diyos natin siya pag sumusunod po tayo sa utos niya. Pagka hindi po natin siya Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Diyos natin siya pag sinusunod natin yung kanyang utos. Pagka hindi natin sinusunod, hindi natin siya Diyos. Yun po yung aral ng banal na kasulatan. Binibigay ng Diyos yung mga suwail sa dyablo. Pagka yung ayaw sumunod sa Kanya. Ganun po, binibigay niya. Diyos natin yung Diyos pagka yung sumusunod tayo sa Kanya. Yun po yung sabi ng Panginoon ito po sabi ng Panginoong Diyos. Diyos natin siya pag sinusunod natin yung kanyang utos. Pagka hindi natin sinusunod, hindi natin siya Diyos. Yung devil po ang Diyos natin nun. Sabi ng Panginoong Jesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
Sa may Jeremias 7:23. Ito po sa Jeremias 7:21 na lang. Dito po sa Jeremias 7:21. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Diyos ng Israel. Inyong diidagdag ang inyong mga handog na susunugin sa inyong mga hain. At magsikain kayo ng laman, sapagkat hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang o nag-utos man sa kanila ng araw na inilabas ko sila sa lupain ng Ehipto tungkol sa mga handog na susunugin o sa mga hain. Kundi ang mga bagay na ito ang inutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos. Ayun, pag dinig natin yung tinig niya, siya yung Diyos natin. Pagka hindi, hindi natin siya magiging Diyos. Basahin ko sa inyo muli. Kundi ang bagay na ito ang inuutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Yon, pag dumalakad tayo, dininig natin yung utos niya. Diyos natin siya. Siya yung Diyos natin. Pagka hindi, hindi natin siya Diyos. Yung devil yung Diyos natin pagka hindi natin siya sinusunod. Ganun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Diyos natin siya pagka dininig natin yung kanyang utos. Sinunod. Pagka hindi sinunod, hindi natin siya magiging Diyos. Ganun po yung banal na kasulatan. Yun po yung aral ng Panginoong Yesus Ganun po. Gaya sabi niya rito sa Jeremias. Dito po sa Jeremias, siya'y magiging Diyos natin pag sinusunod natin yung kanyang utos. Ito po sa Jeremias din, 11:1. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, inyong pakinggan ang mga salita ng tipang ito at inyong salitain sa mga tao ng Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem. At inyong sabihin sa kanila, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Pagka hindi na nakikinig sa sumpa nakiinutos sa inyong mga magulang ng araw ng aking inilabas sila mula sa lupay ng Ehipto. Mula sa hurnong bakal na nagsasabi, inyong talimahin ang aking tinig at inyong isagawa ayon sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sa gayoy, magiging bayan ko kayo at ako'y magiging inyong Diyos. Ayun, magiging Diyos natin yung Diyos pagka yung sinusunod yung utos niya. Ganon. Pag sinusunod, tapos yung laman ng puso natin meron ding salita ng Diyos, yung isip natin, ganon. Laman ng salita niya, Diyos natin siya. Pero pagka not you follow, you disobey the command God is not your God. God is the devil. Ganun po. Sabi ng Diyos, di ba? Ang Panginoong Yesus, sa inyo kayong amang diablo pagka yung walang laman yung salita ng Diyos sa puso, di ba? Sa walang laman yung puso, saka isip ng salita ng Diyos. Yung devil ang Diyos nila. Sabi ng Panginoong Yesus dito. Gaya dito sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Kasi yung salita niya, wala sa puso ng mga Hudyo Kaya sabi ng Diyos, sa inyo kayong amang diablo. Yung diablo po ang Diyos ng mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yung diablo po, ganun. Yun yung po yung naghahasik sa ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Sabi nga, ang mabuting tao, kumukuha ng kayamanan sa kanyang puso, di ba? Ang masamang tao, kumukuha rin ng kasamaan sa kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ganon, kasi yung diablo ng naghahasik doon yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Ganon po. Gaya sabi nito, ng Panginoong Yesus dito, kasi wala silang aral ng salita ng Panginoong Yesus. Sabi niya, di ba? Sa inyo kayong amang diablo, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus.
O, ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi hindi, yung salita niya, wala, sa yung aral ng Panginoong Diyos kasi sa tao dito sa mga Hudyo, wala sa puso ng mga Hudyo, yung aral ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, kayo sa inyong diablo, di ba? Kasi hindi nga magkasya yung salita ng Diyos eh. Kasi yung mga tunay na sa Diyos, yung nakikinig ng salita tapos sinusunod. Sabi nga, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. O yung, kailan sinusunod? Dahil dito, hindi nyo dinirinig dahil hindi kayo sa Diyos. O hindi po sa Diyos yun, yung mga ayaw duminig ng salita ng Diyos. Sa diablo po yun. Merong instead of the church, no? May instead of the church, you think, akala nyo sa Diyos. Pero hindi sa Diyos, may mga daya lang yun. Akala nyo sa Diyos. May mga pagsuway, hindi po sa Diyos yun. Ito yung mga Hudyo, dahil yung salita ng Panginoong Yesus ng Diyos, wala sa puso nila. Kaya sa sinabi ng Panginoong Yesus dito, kayo sa inyong amang diablo. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Yung sa Diyos, yung meron kanyang aral sa puso at isipan, tapos ginagawa, ganun. Kasi kung walang gawa, patay ang pananampalataya noon. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, di ba, ng Diyos, ang taong nabubuhay sa kalayawan, bagamat siya'y buhay, ay patay. Ganun po. Kailangan meron tayong salita ng Diyos na sinusunod para sa Diyos po tayo. Ganun po. Pagka hindi kasi sumusunod, binibigay ng Diyos yung sa diablo yun eh. Ganun. Pero yung Diyos siya ng lahat ng laman. Siya yung Diyos ng lahat ng laman eh. Kaya lang magiging sa diablo ka, pag ayaw mong sumunod, binibigay ng Diyos doon sa diablo yung tao, mga suwail, ganun po. Ito sabi ng Panginoong Jesus dito, pagka wala yung hindi magkasya sa puso yung salita at isip ng Diyos sa kanila, na walang gawa, o sa diablo po yun, ganun po. God is your God, you obey this command God. But this you obey command God, God is not your God. This is our topic. Yun po yung ating paksa. Kaya sabi ng Panginoong Yesus dito, sa may 1:8:37, talastas ko na kayo'y bini ni Abraham. Gaymay, pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ang salita ko hindi magkasya sa inyo. Ayan, hindi magkasya sa puso. Wala yung salita ng Diyos sa kanila sa puso't isipan. Patuloy ko po. Yun, hindi sa Diyos yun. Yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung hindi mga nag-aaral. Hinilita ko mga bagay na aking nakita sa aking Ama. At ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. O sabi ng Panginoong Jesus dito, kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais na inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at dinatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayun, sinungaling. Ganun po, pagka wala kang utos ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Binibigay ng Panginoong Yesus po sa diablo yung ganung tao. Yung sa Diyos, yung nakikinig ng kanyang mga salita. Kaya sabi, di ba, hindi pinakikinggan ng Diyos yung mga makasalanan, yung ayaw sumunod sa kanyang Kaya hindi dinidinig ng Diyos yun, yung ayaw mong sumunod sa Diyos. Kasi hindi ka na sa Diyos nun eh. Hindi dinidinig yung panalangin mo. Ganon, pagka hindi ka sumunod sa Diyos, hindi ka didinggin ng Diyos, hindi na siya yung Diyos mo. Didinggin ka ng Diyos pagka yung sumusunod ka sa utos niya, siya yung Diyos mo. Pagka hindi ka sumusunod, binibigay niya sa diablo. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, ng Diyos dito. Hindi dinirinig kasi ng Diyos yun eh, yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. So may 1:9:31, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ayun, hindi pinakikinggan ng Diyos yun. Yung sumusunod lang sa kanyang utos sa kalooban, yun po yung mga medyos na tunay.
Ganun po. Dapat kung sino may tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun, pinakikinggan ng Diyos pagka yung ginagawa yung utos, yung kalooban. Pagka yung hindi sumusunod, yung diablo na po yung Diyos nila doon. Kaya sabi nga sa ng Panginoong Yesus, di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun, hindi dinirinig ng Diyos yun, yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Hindi nirinig ng Panginoong Diyos. Kailan yung sumusunod lang sa utos ng Diyos, yun po yung may Diyos. Gaya sabi rito, hindi dinirinig ng Panginoong Yesus, yung kanyang dalangin, pagka ayaw sumunod, pag ayaw ka sumunod, hindi mo dinirinig. Ang Diyos mo nun, yung diablo na nag-o-organize sa iyo nun, hindi na yung Diyos. Pero under pa rin ng diablo yung Panginoong, under pa rin ng Panginoong Diyos yung diablo kasi kumukuha lang ng authorization sa Panginoong Diyos para ipahamak yung tao. Ganun po, pinahamak, binibigyan ng sakit. Ganun yung pagka hindi sumusunod. Ito, katulad nito, hindi dinirinig yung panalangin ng mga ayaw sumunod sa Diyos, di ba? Ito rin sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka hindi ka dumirinig ng mga aral ng Diyos, dito po sa Kawikaan 28:9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. O karumal-dumal yung hain mo sa Diyos pagka yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi ka tao na ng Diyos pagka yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Hindi niya sinasagot yon, hindi dinirinig, hindi sinasagot. Tinatakpan niyo ng ulap yung kanyang tenga para hindi ka pakinggan. Gaya sabi rito sa panaggoy dito. Tinatakpan yung tenga niya para hindi ka marinig ng Diyos. Ito po sa panaggoy. Hindi dinirinig ng Diyos yun, yung mga walang utos niya. Yung mga hindi dinirinig ng Diyos na walang utos, yung mga nakakaalam na ng utos, ganun ba? Ganun, yung mga nakakaalam na ng utos, yung mga nagpapabaya sa Diyos, yung ini-ignore. Pero yung nananalangin ka sa Diyos, dinirinig ka pa rin doon kasi hindi mo pa kilala yung Diyos. Yung mga nakakaalam na ng utos, yun na hindi na dinirinig ng Diyos. Saka yung nag-i-ignore ba? Pero kung wala ka namang utos pa, pero naniniwala kang may Diyos, nananalangin ka, hindi mo pa siya kilala, dinirinig ka nun. Ang di lang dinirinig ng Diyos, yung mga suwail na. Yung mga suwail na talaga yung alam na yung utos. Di ba gaya doon, binigay na yung utos ng Diyos sa kanila, sumuway pa sila. Yun po yung hindi na dinirinig ng Diyos, yung nakakaalam na ng utos. Pero yung hindi mo pa alam yung utos, pero nananalig ka naman sa Diyos, hindi mo lang alam yung aral, dinirinig ka pa ng Diyos noon. Yung mga suwail lang, hindi na dinirinig ng Diyos yun. Ang Diyos noon, yung diablo na yung Diyos noon, binibigay na ng Diyos sa diablo yung ganun. Ganun po, basta may alam ka lang ng konti sa aral ng Diyos, dinidinig ka pa. Ganun po, kasi ako dati, alam ko naman may Diyos. Hindi pa ako nag-aaral noon. Dinidinig din ako ng Diyos noon kahit na wala pa akong alam sa aral ng Diyos. Pero naniniwala ako may Diyos. Yung di lang dinirinig ng Diyos, yung nakakaalam na ng utos, yung sinusuway na yung utos ng Diyos, devil na po yung Diyos nila doon. Ganun po. Yung diablo na po nag-aasik doon. Pero kung naniniwala ka naman sa Diyos, hindi mo pa naman alam yung aral niya, kasi hindi ka pa suwail nun Yung suwail lang, hindi na yung dinidinig, mga diablo ang Diyos po ron. Yung mga pinasisinulingan ng Panginoong Yesus na tao, nagkatawang tao nga, di ba? Yun, mga hindi na sa Diyos yun. Yung pinasisinungalingan mo.
Ito hindi dinirinig ng Diyos yung mga suwail, hindi na dinirinig ng Diyos yun. Ito sa may Panaghoy, ito rin sa Panaghoy 3:44. Tinatakpan mo ang iyong sarili ng alapaap. Ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. O yun, tinatakpan ng Diyos ng alapaap ng mga ulap yung kanyang tenga para hindi pumasok yung panalangin dun sa Diyos. Ganon, yung mga suwail na, hindi yun ang Diyos nila si Satanas na po, ganon. Binibigay ng Diyos kay Satanas. Yung sa Diyos kasi, yung sumusunod sa kanyang utos, ganon. Pagka hindi ka sumusuway, hindi na yung Diyos mo ang Diyos nun. Ang Diyos na nga may sabi ng Panginoong Diyos dito. Diyos mo yung Diyos pag sumusunod ka. Pagka hindi ka sumusunod, hindi mo Diyos ang Diyos. Binibigay niya sa diablo yung ganon. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. O di ba hindi dinirinig? Kaya rin sabi din dito ng Diyos sa may 7:11. O dito po sa 7:11 rin ni Jeremias. Sabi ng Panginoong Diyos dito. Dito po sa 7:16 ni Jeremias, sabi rito ng Panginoon kay Jeremias. Kasi yung mga nakakaalam na ng utos na sumusuway, hindi nirinig ng Diyos. Yung devil na po yung Diyos nila na nag-aasik doon. Ito po sa may Jeremias 7:16. Kaya't wag mong idalangin ang bayang ito. Ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, sa kanilang dalangin man, o mamagitan ka man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Ayun, hindi na dinidinig ng Diyos yun. Hindi, halimbawa, propeta ako, pinananalangin ko sila, hindi na dinidirinig ng Diyos yung mga taong yung mga suwail na gano'n, sabi ng Diyos dito. Basahin ko sa inyo muli. Kaya't huwag mong italangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man, o mamagitan ka man sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi didinggin. Yung mga suwail na po yun. Pero yung neutral ka lang, wala ka pang alam sa aral, dinidinig ka pa ng Diyos noon. Yung mga suwail lang, gaya yung mga unang Israel, di ba? Hindi na dinidinig ng Panginoong Diyos. Ganun, yung mga sumuhay sa Diyos noon, hindi na dininig. Ganun po. Ang diablo na po yung naghahari doon, yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Hindi na dinidinig ng Diyos. Gaya rin dito sabi sa Jeremias. Sa Jeremias 11. Dito rin sabi ng Panginoong Diyos dito sa Jeremias 11:14. Kaya huwag mong idalangin ang bayang ito o palakasin man ang daing patungkol sa kanila ni dalanginan man, sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kabagbagan. Yun, mga hindi dinirinig ng Diyos yun, yung mga suwail na. Yung mga nakakaalam ng utos, hindi na yung Diyos ang nag-aasik doon. Yung diablo na. Pero yung Diyos siya ng lahat ng tao, di ba? Diyos siya ng lahat ng tao. Pero pagka yung suwail na, hindi na po yun. Hindi mo na siya magiging Diyos. Di ba sabi niya? Hindi mo na siya magiging Diyos. Ito yung sabi ng banal na kasulatan dito. Diyos siya ng lahat ng tao. Pagka yung hindi suwail ka na sa kanyang mga utos-aral, hindi na siya magiging Diyos mo. Ganon. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Diyos siya ng lahat ng tao pero pagka hindi mo siya dininig, di ba? Gaya ng unang mga Israel noon, yung mga Hudyo. Sabi niya, sa inyo kanyong amang diablo. Yung wala kasing laman yung aral yung puso nila at isip ng salita ng Panginoong Yesus Hindi magkasya yung salita. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sa inyo kanyong amang diablo, di ba? Ganon, pagka yung nakakaalam na at sinusuway yung utos.
Pero Diyos siya ng lahat ng tao, sabi rito ng banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 32:25 hanggang 26:27 ng Jeremias. Na magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, narito ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng tao. Ayun, Diyos siya ng lahat ng tao, no? Pero pag sumusunod ka lang, pagka hindi mo na siya Diyos nun. May anong bang bagay na totoong mahirap sa akin? O yun, walang mahirap sa kanya. Ganun. Pero siya pa rin yung nag-o-organize kay Satanas kasi merong authorized lang Satanas para yung tao maliglig, hindi maligtas. Ganun. Yung mga sumusuway sa Diyos. Ibinibigay niya sa Diablo, ganun. Hindi na sa Diyos yung mga ayaw sumunod. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito sa Oseas. Hindi siya yung Diyos ng mga taong nakakaalam na ng utos, na walang laman yung utos, sumusuway, hindi na siya yung Diyos noon. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Yung ang Diyos mo, mga ribulto, basta sumusuway ka, hindi na yung Diyos mo, yung devil na. Ito po sabi ng Oseas dito. Sa uno-uno ni Oseas 2 tapos 9. At ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Beri, na mga kaarawan ni Urias, ni Jotam, ni Ahaz at ni Ezekias na mga hari sa Huda, at ang mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaon ka, mag-asawa ka sa isang patutot, at mga anak ng patutot, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking pagpapatutot na mihuwalay sa Panginoon. Yan, humihiwalay na sa Diyos yun pagka Diyos sa sinasamba mo. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Liwami, sapagkat kayo hindi aking bayan, at ako hindi magiging inyong Diyos. Hindi siya magiging Diyos mo, sabi rito. Pagka yung mga nakakaalam na ng utos to sumusuway, tapos sinasamba mo ribulto, o ganon, o kaya nagsisinungaling ka, yung sinungaling sa impyerno yun sa impyerno mapupunta yung mga sinungaling Ayun, sabi ng Diyos dito, hindi mo siya magiging Diyos, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Oseas 1:9, at sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Liwami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, ako hindi magiging inyong Diyos. Hindi na siya yung Diyos mo. Pag sumusuway ka sa utos ng Diyos. Yung may sa Diyos po, yung may utos niya lang, yung may utos niya. Pag sumusuway sa utos ng Diyos, binibigay ng Diablo ng Panginoong Diyos doon sa Diablo yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Binibigay ng Diyos sa Diablo yung mga taong suwail. Ang nag-aasik doon si Satanas na. Gaya sabi ng Panginoong Yesus dito muna sa sa may Mateo. Ito po sa Mateo. Ang nag-aasik doon sa mga suwail, yung Diablo na. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 13:36. Na magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng karian. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Anak ng masama yung mga nag-aayon sa utos ng Diyos At ang mga kaaway nag-aasik sa mga ito ay ang Diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Yung nag-aasik na doon sa mga suwail, Diablo na yung Diyos nila. Pero not to save you, God the devil, that you save.
devil, you give to the instruction yung distraction for not to save. Ganun po yung gawain ng diablo. Giving you iniquity o yung transgression to God. Para hindi ka sumampalataya at maligtas. Ganun po yung gawain ng diablo pag ayaw mo sumunod sa Diyos. Tinatanggal yung napasik sa puso mo para wag kang sumampalataya at maligtas sa Diyos. Ibinibigay ng Diyos yung mga taong suwail sa devil, yung ayaw, walang alaman yung aral ng puso ng salita ng Diyos, yung lumalaban sa katotohanan, binibigay ng Diyos sa devil yun. Ito po sabi naman, yung Diyos na yung devil na yung Diyos nila doon. Pero under pa rin ng Panginoong Yesus yun na mag-ama yung devil. Kumbaga inuutusan niya lang yung devil para ipahamak yung tao, gano'n, para magmaligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka kasi yung ayaw mo sa katotohanan, ilalabanan mo, binibigay ng Diyos sa devil yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung devil na ang Diyos nila doon, akala nila yung Diyos na, di ba, hindi nga dinidinig ng Ama, ng Panginoong Yesus yung panalangin ng mga ayaw sumunod sa Kanya, di ba? Tinatakpan niya ng ulap. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Binibigay niya yung tao sa devil. Yun na yung Diyos nila. Ito po, pagka ayaw sumunod sa utos, walang utos ng salita ng Diyos. Kaya di ba sabi ng Panginoong Yesus, sa inyo kayong amang diablo, dahil yung salita ko, hindi magkasya sa puso nyo, sa isip nyo. Ganon, yung pagka hindi magkasya, sabihin, walang puwang yung salita ng Diyos sa puso at isipan ng tao, sa diablo na po yun. Ganon po. Gaya rito, binigay na ng Diyos sa devil yung lumalaban sa katotohanan, no? Ito po sa sa may Timoteo, sa unang Timoteo 1:18. Ang bilin nito ay ipinagtatagabilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak. Ayon sa mga hula na una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito, makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka. Ayun, no? Ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting buti. Nang ito itakwil ng iba, sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Na sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas. O yan, binigay na ng Diyos kay Satanas. Upang sila'y turuang wag mamusong. Ayun, binibigay ng Diyos yung tao sa diablo. Pagka yung ayaw sumunod. Para turuang magsilang mamusong. O basahin ko sa inyo muli rito. Sa may unang Timoteo 1:20. Na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y turuang wag mamusong. Ayun, binibigay ng Diyos sa diablo yung tao ngayon sumunod sa Kanya. Yun yung nag-aasik na doon yung diablo para ipahamak, para hindi maligtas. Ganun po. Pagka hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Gaya dito sabi rito sa katunayan, ito nga na binibigay nga ng Diyos sa diablo, nandito rin po sa Apokalipsis. Ito po sa Apokalipsis dito. Sa 3:9 ng Apokalipsis. Sa katunayan yung walang utos ng Diyos na ayaw makinig, hindi na yun sa Diyos yun. Binibigay na ng Diyos kay Satanas yun. Di ba sabi nga, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Na may gawa dahil dito hindi nyo dinirinig. Dahil di kayo sa Diyos. Binibigay niya kay Satanas. Ganun po. Gaya rito sabi ng Apokalipsis 9. Ibinibigay ng Diyos kay Satanas. Ito po. Yung mga bulaan. Apokalipsis 3:9. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas. Ang mga nagsasabing sila ay Hudyo. Ayan, binibigay ng Diyos kay Satanas. Yung mga sinungaling na pastor. Kala nyo sa Diyos, di ba? Yung ang Yesus mo tao. Ang sinungaling sa impyerno po yun. Patuloy ko po. At sila hindi kundi mga nagbubulaan. Basahin ko sa inyo muli tapos papatuloy ko. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ng mga
nagsasabing sila ay mga Hudyo. At sila hindi, kundi mga nagbubulaan. Narito, sila ay aking paparehanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa. At nang maalaman na ikaw ay aking iniibig. Ayun, pasasambahin nga sa suguri ito. Ganon binibigay ng Diyos kay Satanas yung mga suwail, yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Binibigay ng Diyos yung mga walang utos niya, yung ayaw makinig. Ganun po. Kaya hindi na siya yung Diyos mo, di ba? Huwag mo idalangin ang bayang ito dahil Diyos po natin ang Diyos kung nananatili tayo sa kanyang utos, sa kanyang aral. Ganun po. Pero siya, Diyos siya ng lahat ng laman. Kaya ka lang mapupunta sa Diablo para ipahamak. Ganun po. Kasi sa kanya rin ang gagaling yung mga masasamang espiritu, yun sa Diyos. Sa Diyos din yun, tinuutusan niya lang. Pero yung mga masasamang espiritu na yun, para sa kapahamakan na yun, o gaya rito na nangyari kay Akab dito, sabi ng Panginoong Yesus dito, ng Diyos dito, kay Akab, sa kanya nang galing yung masamang espiritu, yung Panginoong Yesus, para ipahamak yung taong ayaw sumunod sa kanya. Ito po sa unang hari, 22:20. At sinabi ng Panginoon, sino ang dadaya kay Akab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? Para ipahamak lang yung tao gaya nangyari dito kay Akab. At ang isa ay nagsalita ng ganitong paraan at ang iba ay nagsalita ng gayong paraan. At lumabas ang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging mangdarayang espiritu sa bibig ng lahat niya mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin. At lumabas ka at gawin mong gayon. Sa kanya rin ang gagaling kasi yun yung mga sasamang espiritu para ipahamak yung tao. Patuloy ko. At ngayon nga narito, inilagay ng Panginoon ang mangdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propetang ito. At ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Ganon, binibigay ng Diyos yun para dayain ka, para ipahamak, huwag kang maligtas. Sa kanya rin ang gagaling yun, dumili ka lang yung Diyos yun ng mga masasamang espiritu mandaraya. Ganon. Tapos ibinibigay niya. Kaya nga pagka hindi nga sumunod sa katotohanan, pinadadala ng Diyos yung kamalian sa kanila, sabi dito sa Thessalonica, siya rin nagpapadala, ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa ikalawang Thessalonica 2:11. Dahil dito, pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Para yung mga sinungaling na pastor, hindi po sa Diyos yun, yung mga dinideny yung Panginoong Yesus. Hindi po sa Diyos yung mga ganun. Yung nagkatawan tao, naganyong laman, tapos sabihin mo tao. Yun, hindi po sa Diyos yung mga ganun. Mabulaan yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung utos ng Diyos, huwag magsinungaling Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Utos ng Diyos dito, huwag magsinungaling Dito po sa Exodo 23:1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagyari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Bawal yung magsinungaling sa Diyos Utos ng Diyos, huwag magsinungaling. Kaya kung pinasisinungalingan mo yung Panginoong Yesus, na tao lang, hindi nagkatawan tao, hindi po sa Diyos yun. Mga mandarayang espiritu po yun. Ito rin po sa 7. Sabi rito ng Diyos sa 7 rito. Sa Exodo 23:7. Dayuan mo mga bagay na kasinungalingan. Pinalalayo sa kasinungalingan Kaya kung magsisinungaling ka, pasinungalingan mo yung Panginoong Yesus, tao lang Hindi po sa Diyos yun. Instead of the church lang yun. Yung mga sinagoga ni Satanas yung nando doon. Kala nyo sa Diyos.
Mga sinungaling, hindi papasok sa langit yun, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Bawal magsinungaling, gaya sabi rito sa 19:11. Bawal na bawal sa Diyos yung magsinungaling. Ito, sabi ng Diyos dito. Sa Levitico 19:11, huwag kang magnanakaw, ni magdadaya, ni magsisinungaling man, ang sino man sa iba. O yun, bawal magsinungaling. Kaya mga sinungaling na pastor, yung deny about our Lord Jesus Christ, make to human form, not to God the sake, the false prophet, synagogue from Satan, this the liar prophet. Kasi yung mga sinungaling yung, di ba pag, ang kasalanan kasi, pagka yung tumuhay ka sa utos ng Diyos, kasalanan yun. O you deny our Lord is, di ba? Sabi mo, tao lang, hindi po sa Diyos yung ganun. Ito, ang kasalanan sa Diyos, yung pagsalangsang sa utos. Kaya kung dinay mo yung Panginoong Yesus, na hindi Diyos na nagkatawan tao, hindi po sa Diyos yun. Kasi yung nagkakasala, sa diablo yun yung nagkakasala. Yung, di ba, bawal magsinungaling? Nagsisinungaling ka, dinidinay mo yung Panginoong Yesus, di sa diablo ka doon. Sabi ng Panginoon, yung kasalanan yun, yung magsinungaling ka, sa diablo yun Ang daming verse dito, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung kasalanan, pagsalangsang sa utos. O kung deny mo yung Panginoong Yesus, na tao lang na hindi nagkatawan tao, sa diablo yung ganun. Kasi yung gumagawa ng kasalanan sa diablo. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Tanyo nga yung pasisinungalingan mo yung Panginoong Yesus na tao lang, di ba? Sa diablo yung gano'n. Kasi ang daming verse, bawal magsinungaling Ano ba yung kasalanan? Pagsalangsang sa utos, di ba? Gano'n. Pagsalangsang sa utos yung kasalanan. Patuloy ko. Sapagkat buhat pa ng pasimula, nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang magawa ng diablo. Yun Kasi kung papasinungalingan mo, kasi yung kasinungalingan, kasalanan sa Diyos yun. Kung papasinungalingan mo yung Panginoong Yesus, tao lang, hindi nagkatawan tao, sinungaling yun, sa diablong church yung ganon. Yung sinungaling hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga sinungaling, sabi sa banal na kasulatan dito. Kasi kasalanan yung magsinungaling. Ito po sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga sinungaling. Dito po sa Apokalipsis 19:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal. O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam. At ng kasinungalingan. Mga sinungaling, hindi papasok sa langit yun you deny our Lord Jesus Christ, di ba? Makes the human form. You said the natural is the man. Yun, deny is a liar pastor po yung ganun, not to God the church, instead of the church yun. Sinagugop Satan yun, ganun po, hindi po sa Diyos yun. Yun, hindi papasok yung sinungaling, di ba sabi rito? Gayon dito sa Apokalipsis din, 22:15. Nangasa labas sa mga aso, mga aso yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, yung lumilihis. Ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid, ang mga mamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Yun, mga sinungaling, nasa labas yan. Hindi po tunay na church ng Diyos yun, ng Panginoong Yesus. Synagogue of the Satan po yung ganun. Yun po yung ating paksa. This is a topic is done. Your God is God if you obey this command God. This you obey the command God, God is not your God. This is our topic is done. Thank you po for joining, for watching. The topic is done. Ang topic po natin, Diyos po natin, Diyos kung sumusunod tayo sa utos. Kung di po sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po natin sa Diyos. Ganun po yung ating paksa. Thank you po.
for joining, for watching this. Thank you. God bless. Ingat po. Careful to everyone. God bless. Thank you po.